Okay, customer advance payment, no? So, ang customer natin is customer 1. Now, siningil natin siya ng advance para sa something like labor or labor cost in the future. So, saan papasok ang pera? Kung ito ay sa petty cash, papasok yung 5,000, petty cash ang gagamitin mo, this would be account receivable, and then this would be yung pangalan ng customer na yon, and pangalanan natin advance, pumasok ang pera, so do deposit 5,000. So may pera na tayo, balanse tayo sa petty cash. Pag chinek natin ang customer, naka-negative account receivable. So, anong ibig sabihin ng negative account receivable? Tayo may utang sa kanya ng services. So, pag chinek mo dito sa account receivable aging report, naka-negative pa rin siya. No? So, naghihintay siya ng resibo. Tayo ang may liability sa kanya. Now, kung halimbawa, tapos na yung trabaho, labor cost, since na ang labor cost is wala naman, hindi naman item, ang suggest ko is mag-create ka ng isang services. Okay. Pangalanan mo itong labor. And then, ang account, wag na ito. Ito ay under sa sales. Hindi yan dapat itsura niyan. Okay. So, pagka nag-create na tayo ng invoice sa customer 1 at ginamit natin yung labor, sales natin ito, tapos 5,000 worth of labor, pwede naman vice versa yan, no? Basta ang mahalaga, 5,000. Okay, save and close. Now, sasabihin sa'yo ng QuickBook na meron siyang available credit. Would you like to apply? So, yes mo lang to. At ayan, yung 5,000, i-apply na niya dito. And then click done. So, bayad na po yung invoice. Ayan, makikita mo bayad na. Oh. So, ganun lang po. No? Check natin dito. Ayan, 0 na. Message lang kayo kung sakaling may tanong kayo. Susubukan natin sagutin. Thank you.